Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hello po mga kabisnes, mga kapapi. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog. At bumabati ng magandang gabi around Middle East, magandang umaga sa atin sa Pilipinas. Panibagong reaction video po natin ngayon mga kabisnes, mga kapapi. Dito sa nangyaring hindi maganda dito sa ating pinuno, 'di ba? Ang anuhin natin dito, ipupunto natin dito kung paano ka makikipagkaibigan at kung paano mo tumbasa ng isang kaibigan na tumulong sa iyo, 'di ba? So, bago po natin umpisahan 'yan, ay gusto ko lang pong humingi sa inyo ng paglalambing. Baka sakaling hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka po pwedeng pakipindot ng subscribe button dyan at pindutin na rin po ang bell notification dyan para updated tayo lahat sa ating mga nire-reaction na official Papa Dins TV. Ngayon na nga mga kabisnes, alam naman natin to, itong nangyari at napanood po natin ito na itong si Rick Aningap, diba? Na itong isang kaibigan at tinuring na kapamilya, tinuring hindi ibang tao ng ating pinuno, lahat ng buong pamilya ng family ka business, ay kumbaga hindi nag-agam-agam, hindi nag-iisip na kung ano yung gawin, hindi nag-iisip yung itong mga ka-business dito sa kay Rick Aningap na ito, na ay magagawa niya ang traidorin, ang ahasin itong si ka-business, ang ating pinuno, no? Kaya po natin nasabing ahasin, at ito siya ay nakikipag-ugnayan. Syempre, at dahil siguro itong siya ay kilala ng mga subscriber, kilala rin ng mga sponsor nitong ating pinuno, na dahil nakikita naman siya lagi na nandyan siya kay pinuno, hindi ba, na bumibisita siya dyan. Na isang beses pa nga at nakita ko yan ang unang pagbili ni Papa Dins dyan sa camera na ibinigay niya, regalo niya kay papa niya, kay pinunong kabisnes, ay pumunta pa yan dyan at siya ay yung nag-set. Yun ang sinabi niya doon sa vlog niya, na pupunta daw siya at siya ay magsiset nitong bagong camera nila ni Mr. Kabisnes na binigay ni Papa Dins TV, di ba? At yung pangalawa, nakita natin ay ito ay gumawa ng merienda kuno na pansit bihon na para daw doon ay dadali niya doon kila ka-business. Siyempre, itong mga pamilyang ito, alam naman po natin itong sila Mr. Ka-business, itong pamilyang ito, pag talaga natin na kung ito ay halimbawa na nagpapakita o totoo man o hindi, ay hindi ito nag-iisip sila na na yung isang taong pumapasok sa kanila, kung totoo ba yun, totoo ba sila o hindi sa kanila. Basta yung papakitungo at pagpapakita nitong mga pamilyang ka-business ay totoo. So, ito na nga. At itong sponsor na ito, na malaking sponsor nila ka-business, na solid supporter ng pinuno natin ng family ka-business, ay kumbaga nag-try tumawag dito kay Rick Aningap. Rick Aningat, diba? Iangat ba, Aningat? So, tumawag ito sa kanya, kumbaga siguro makipag-communicate doon sa kanya na at para doon kila ka-business. So, ang ginawa nito, instead na makipag-usap ng maayos, ay enterong paninira niya nito kila ka-business dito sa sponsor na ito. So, ano bang ang pakay niya at bakit siya kailangan manira at siniraan niya itong ka-business dito sa sponsor na ito? So, ayon pa sa kanya, pag sa walang camera daw ay kumbaga masama ang ugali, hindi totoo, plastic itong sila ka-business. Kumbaga yung sinasabi niya doon, kung nasa harap lang ng camera ay mabait sila, at kung sa harap lang sila ng camera ay tumutulong, pero behind the scene hindi sila tumutulong. Yun ang ibig niyang sabihin. So, etong mga pang sisinungaling niya na sinasabi niya dito sa sponsor na ito,
Isa lang po ang ibig sabihin nito mga kabisnes, mga kapapi. Gusto lang niya malihis yung isipan ng sponsor na yun mapunta sa kanya. Ito yung mga kaibigan na ahas eh. Diba? Tumutuka ng patalikod. Hindi ito tumutuka ng paharap. Ahas ang mga pangungaling kaibigan na ganito. Kahit pa kasi yung ahas kasi, kahit paano pa yung pagtulong mo sa kanya, tutukain at tutukain ka pa rin ng patalikod. Ito yung ugali ng isa nitong tinuring kaibigan, tinuring kapatid, kamag-anak, tinuring kapamilya ni pinunong kabisnes ng family kabisnes. Itong si Rick, itong si Rick na ito, aningap na ito. So, hindi natin lubos maisip nung mayroon mga kaibigan na ganito, di ba? At ang hindi natin lubos maisip, nakita naman natin kung paano ang tulong ni pinunong kabisnes dito sa pamilya ni Rick Aningap na ito. Ay nakita pa natin ay pumunta ito na financially na nagkusa talaga sila pumunta, na tumulong sila ng financially nang malaman nila itong asawa niya ay may sakit na na colon cancer. So pinuntahan nila ito at binigyan nila ito ng financially allowance ang binigay dito na tulong nila ka-business dito sa kanya. So, dito mo lang makikita kung talagang kaibigan ka, dito lang sa pagtulong sa'yo, hindi mo na dapat gawin kung anong dapat mong gawin. So, sadyang ahas talaga yung mga ganitong kaibigan. Sa bagay naman po mga ka-business, mayroon talagang panguugaling taong ganito, tumutuklaw ng patalikod, di ba? So, kumbaga, gusto niyang ilihis lahat ng mga viewers o subscribers, sponsor ni ka-business papunta doon sa kanya. Ang hindi lang niya talaga ilagay niyan sa kokote niyang mapurol na kokote niya ay nanggaling siya diyan sa ka-business. Si ka-business ang gumawa ng kanyang YouTube channel, ang nagbigay ng pangalan ng YouTube channel niya at ang tumulong sa kanya para ma-monetize siya na hindi naman siya kilala ng tao. Ito kasi ang mahirap mga ka-business, di ba? Tinulungan mo na, inaapakan ka pa. Tinulungan mo pa, parang kulang pa yung pagtulong mo. Ito dito sa mga taong ahas na ganito. Ito yung nakakatakot na isang kaibigan na tumutuklaw ng patalikod. Dito po. Yan po mga kabisnes, mga kapapi. Walang alinlangan, di ba? Marami talagang ganyan, di ba? Hindi lang naman sa isang tao natin nakikita. Hindi lang natin malubos maisip, no? Bakit niya ito nagawa kay ka-business? Alam naman pala, alam niya na itong mag-asawang ito kung paano siya minahal, kung paano siyang tinanggap bilang isang siya. Tinanggap siya para tinuring kapamilya. Baga, anuman problema ay tutulungan siya, 'di ba? So dito sa sitwasyon na ito, kumbaga, gusto niyang lihisin, gusto niyang lasunin yung utak ng sponsor ni pinunong ka-business dahil sa financially kailangan niya, dahil sa baga katwiran niya. Siyempre, hindi natin masasabi may sakit yung asawa niya. For God's sake, huwag mong gawin yung ganun. Matakot ka naman sa Diyos. Kung ginamit mo yan kung gusto mong kumita ng pera, hindi yung manloko ka ng tao. Kasi panloloko yan eh. Panlilin lang yung ginagawa ni Rick Aningap. Hindi mo maiisip na kaya ko nasabing panloloko yan. Tsaka panliling lang. Walang kaalam-alam si Mr. Ka-Business na sinisiraan mo pala siya doon dito sa kanilang sponsor dahil mayroon kang pangangailangan. Gusto mong makuha yung sponsor na yun mapunta sa'yo. Kung ano man ibinibigay ng mga sponsor doon kay ka-business, gusto mong mapunta sa'yo. Simple lang yan. Ganun lang po talaga yun. Gusto niya makuha ang sponsor na yan. Kay ka-business papunta dyan sa kanya. Kumbaga, pipilitin niyang lasunin ang lahat ng mga sponsor ni ka-business mapunta lang sa kanya, ay hindi ka magtatagumpay sa ganon, Rick Aningap. Alam mo kung bakit? May karma yan, di ba? Hindi ka naman sadyang hindi ka naman talaga nag-iisip na may Diyos at hindi mo iniisip ang kalagayan ng asawa mo. Sorry po hindi po natin respeto po natin yung asawa ni Rick Aningap, no. Kumbaga sa kagagawan niya ay madadamay na pamilya niya, di ba? Hindi siya nag-iisip bago niya gawin niya ang sitwasyon na ito ay masisira ang reputasyon ng pamilya niya at mababanggit ng mga tao yung sakit ng kanyang asawa. Normal yun. Hindi yun natin mapipilit
mapapagbawalan yung mga tao na nagko-komento na ay dahil yung asawa niya na may sakit ganito. Hindi natin ma-please yun, hindi natin mapagbawalan yung mga taong nagko-komento na ganun. Kasi nakikita nila ang ginagawa, nalalaman nila kung gaano kaahas itong si Rick Aningat dito kay Kabisnes. Ahas ang tawag dito 'di ba? Ang kaibigan na ahas, 'di ba? Kasi tumutuklaw ng patalikod 'di ba? Ganyan naman talaga yung mga taong hindi mo dapat pagkatiwalaan Siguro yung pagkapunta-punta niya doon kila Kabisnes, tinitingnan niya siguro kung ano yung dapat gawin. Kumbaga ina-analyze niya kung ano yung makukuha niya, kung ano yung sitwasyon na ganito. Syempre kumbaga nasa community ka ni Kabisnes, naturalmente alam din naman ng sponsor na pumupunta siya doon kila Kabisnes, syempre para kasing nakipag-communicate dito sa kanya through that way na kumbaga maabutan siya ng tulong o sasabihin doon kay Kabisnes, pakisabi kay Kabisnes ko, siyempre kung sa halimbawa hindi man na tagpo ang kanilang pag-uusap, kasi alam naman natin napaka-busy nitong si ating pinuno. So dito kay Nick Aningap, sinamantala niya itong porket sa kanya tumawag itong sponsor ni ating pinuno, sinamantala niya, kumbaga hinudas niya at todo-todong panghuhudas ang ginawa nitong si Rick Aningap. Pasensya na po sa mga words na ginagamit natin kasi may mga kaibigan talagang ganyan. Kumbaga walang utang na loob kahit paanong pagtulong mo. Kumbaga sa ganitong klaseng kaibigan na ahas ay kumbaga kahit ibibigay mo na yung buhay mo, aahasin ka pa rin sa ganitong klaseng kaibigan. So ito ay learn lesson sa mga tao, hindi lang naman kila pinuno, sa lahat naman sa atin, kung mayroong ganitong klaseng kaibigan ay mag-ingat po tayo, di ba? Kasi hindi natin alam kung paano kung kailan tutuklaw ang ganitong kumbaga traidor na ahas na tulad ng kaibigan nitong ating pinuno, itong si Rick Aningap, di ba? So hindi lang naman siya, hindi lang naman, marami namang kaibigan tayo, katulad nitong si Pinunong Kabisnes. May kaibigan siya, dati niyang kaibigan, 20 years ago na, ang naging kaibigan niya itong si Sir Tony at saka si Sir Bong. So dito, makukumpara natin, kumbaga, iba talaga yung kaibigan mo na matagal mo nang nakasama, matagal mo nang nakilala, kaysa sa kaibigan mo ngayon mo lang nakilala, hindi ba? Sabagay, hindi naman po natin nila lahat, mayroon din naman pong kaibigan kahit kumbaga bago pa lang kayo nagkikilala, hindi pa umabot ng taon, pero kumbaga tunay siyang kaibigan sa'yo, honest siya sa iyo, hindi siya manggagamit, hindi siya magpanggap, di ba? Pero dito sa sitwasyon na nakikita natin, etong si Rick Aningap at saka itong kaibigan ni ating pinuno, si Tony at saka si Sir Bong, ay talagang kumbaga ito ang tinatawag natin, itong pagkakaibigan nila pinuno at saka ni Sir Bong at saka ni Sir Tony. Itong sinasabi natin, that's what friends are for, di ba? Kasi kaya natin nasabi yung that's what friends are for, we're going to fight for you, kumbaga tutulungan ka namin sa hirap at ginhawa, nandoon kami sa hirap at ginhawa, nandyan kami sa iyo, hindi ka namin papabayaan, kung ano man ang dapat namin gawin ay gawin namin, ipagtatanggol ka namin kahit kanino. Yun ang mga totoo ng kaibigan, di ba? Hindi ang kaibigan na pera lang ang pag-usapan, pera lang ang kailangan sa'yo, tulad nitong si Rick Aningap. Naturalmente po, obvious naman talaga, kaya niya yung ginawa ang siraan, paninira niya kila Kabisnes dito sa sponsor na ito. Kailangan lang niya talaga yung malaking pera ng sponsor na yun ay mapunta sa kanya. Simple lang, kasi bigatin itong sponsor ni Pinuno, di ba? Alam naman natin yun At ang masakit lang talaga dito, isa siyang pinagkatiwalaan, itinuring mong mag-anak, itinuring mong kaibigan, itinuring mong isang kapatid, pero inahas ka. Gumapang ito
na parang ahas na gumagapang sa mga sponsor ni Mr. Kabisnes, ng ating pinunong kabisnes, diba? So dito, narinig natin itong pahayag ni Sir Bong, kung paano nilang ipagtanggol o kung paano nilang pagmalasakitan ang isang pinuno natin, diba? So dito, ito ang tunay na kaibigan, mga kabisnes, mga kapapi, bihira ang kaibigan na maging tunay sa iyo. Bihira ang kaibigan na itinuring ka. Kumbaga, from the beginning until now, magkaibigan pa rin kayo. Kasi may kaibigan naman may kaibigan naman talaga na kumbaga madaling magsawa. Kung halimbawa wala na yung kung anong kumbaga hindi ka na yung bang hindi ka na makakasunod sa tulad nila na mayroon sila, kumbaga dehado ka na, wala kang pera, wala kang hindi ka na nila kilala. Ganyan, maraming klaseng pag-ibig, di ba? Pagkakaibigan. Katulad nitong si Rick Aningap, ang pakikipagkaibigan niya dito kay Kabisnes ay ang siraan si Kabisnes. Ito ang kaibigang ahas. Sisiraan para bumango ang pangalan niya. Gusto niya madown o malaglag itong ating pinunong Kabisnes dahil sa paninira niya. Hindi naman talaga itong kumbaga, hindi ka magtatagumpay dito. Tingnan mo, hindi pa nga umabot ng ilan, nagsulputan na lahat. Itong unang upload ni Pinunong Kabisnes, nagsulputan agad, nagsabi agad kay Pinuno kung ano yung pinaggagawa nitong si Rick Aningap sa mga subscriber, viewers at sponsor ng ating Pinunong Kabisnes, di ba? So ibig sabihin, hindi natutulog ang Diyos kasi ayaw ng Diyos na gawin mong kagaguhan itong kung anong tunay na pangungugali ni Mr. Kabisnes. Ayaw ng Diyos na gawin mo kung ano yung balak mo para dito sa Kabisnes. Ngayon, hindi natutulog ang Diyos mismo yung gumawa ng paraan kung paano ka mahuli. Ngayon, tumawag itong sponsor ni Kabisnes kay Kuya Boknoy. Doon nila nalaman kung ano-ano yung pinagsasabi nitong si Rick Aningap tungkol kay Kabisnes. Pero mga Kabisnes, kahit ganun pa yung paninira, hindi nag-react agad itong mga Kabisnes. Kumbaga, pinabayaan nila hanggang ilang buwan para ang style kasi ng ating pinuno, nagawa niya yon, inaantay pa rin niya pupunta sa kanya na magpaliwanag bakit niya nagawa yan. Pero dito sa ginawa nitong si Rick Aningap na ahas na to, hindi siya nagpakita, patuloy siya nangangahas, patuloy siyang gumagapang kung sino-sinong ginagapang niya, diba? Pati na rin si anime reactors natin na aking co-reactors namin, na mga kasama naming reactors, ginapang niya na ito ay tunay na ahas talaga ito si Rick Aningap. Kumbaga, pinaliwanag niya dito kay Anime Reactors TV na kung mag-reaction si Anime TV ay maging fair, kumbaga patas. Paano niya masasabi yun? Paano mo masasabi yun, Rick Aningap, na isa kang ahas, na masasabi mong fair? Anong naging fair doon? Walang fair doon. Panloloko yung ginagawa mo tapos sasabihin mo it should be fair. Ano yun? Gusto mong ipaliwanag sa mga tao? Kaming mga reactor, ipapaliwanag namin, ay, it should be fair kasi ganito, ganon. No, you are wrong. You are very wrong. A big wrong sa'yo. Alam mo kung bakit? For your information. Hindi ka dapat mag-message doon, gumapang papunta doon kay Anime Reactors TV para pagsabihan si Anime na fair lang. Be fair lang kayo kung mag-reaction, di ba? Hindi yun. Para mo masasabing i-fair lang namin, unfair ka diba? Kasi hindi yung sponsor mo. Gusto mong, balak mong nakawin ang sponsor na ito. Sponsor nila Kabisnes, Pinunong Kabisnes. Balak mong nakawin, balak mong kunin, diba? Ahas ka nga,
'di ba? Kunin mo. Kumbaga binabalak mong kunin, kumbaga swapangin itong mga sponsor ni ka-business. Para saan? Alam mo, sa iyo, Rick Aningap, konting advice sa iyo. Wag mong pairalin ang ganyang pangungugali mo kasi wala kang patutunguhan sa ganyang ugali. Alalahanin mo naman, maawa ka sa pamilya mo, lalo na diyan sa asawa mo, na walang kamang madadamay sa katarantaduhan mo sa pang-aahas mo dito kay ka-business, di ba? Itigil mo yan. Itigil mo yung pangangahas mo. Hindi yan mabuti para sa'yo, para sa pamilya mo. Kung halimbawa iniisip mo mabuti yan para sa'yo, huwag mo nang idamay ang pamilya mo, maawa ka sa asawa mo. Yun, di ba? Dito sa dalawang kaibigan ni Pinuno, dito kami napahanga kasi for 20 years hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, ang kanilang suporta kay ka-business, ang kanilang pagtatanggol dito sa ating Pinuno. Nakita natin, lalong-lalo na si Sir Bong, galit na galit, at si Sir Tony. Kumbaga, bakit nila pasama, di ba? Sa suntukan man, sa patayan man, magkakasama sila. Kumbaga, nagpoprotektahan silang magkakaibigan. Ito yung mga tunay na kaibigan. Pinoprotektahan ka, inaalagaan ka, inaalala ka, mamahalin ka bilang isang ikaw. Ito yung mga tunay na kaibigan. Kaya nga sinasabi natin, kumbaga, dito sa pahayag ni Sir Bong at saka ni Sir Tony, ito yung sinasabi natin, that's what friends are for. Diba? Para saan ang ating pagkakaibigan kung hindi tayo magtutulungan? Para saan ang ating pagkakaibigan kung hindi natin proprotektahan ang bawat isa sa atin? Hindi ba? Kung mayroon mang lumapastangan sa isang kaibigan, kailangan natin tulungan. Diba? Hindi natin pwede pabayaan ang mga ganyang sitwasyon. Diba? Katulad na lang nito kay Pinunong ka-business, hindi siya pinabayaan ng kanyang dalawang kaibigan, si Sir Tony at saka si Sir Bong, na nandyan nakaalalay at pumuprotekta sa kanya. Kaya itong si Rick Aningap, ihinto mo yan, yung pangangahas mo sa mga sponsor. Hindi yan nakakabuti sa'yo. Huwag kang masyadong mukhang pera. Masama yan, ang ikakasama ng pamilya mo, ang sugapal sa pera. Hindi mo sponsor yan. Huwag kang mangangangkin ng hindi iyo. Huwag mong angkinin ang sponsor ng ka-business na hindi naman yan sa iyo. Ayan, tuloy na booking ka. Ayan, tuloy marami silang nalaman. Ayan, tuloy mga pinagsasabi mong katarantaduhan ang paninira mo kay ka-business. Di lumabas tuloy. O ngayon, naging ahas ka tuloy sa ginagawa mong iyan. Diba? Eto, mag-ingat po tayo mga ka-business sa mga kaibigan nating na nakikita naman natin na kung sino yung totoo o hindi. Sa mga kaibigan ahas, mag-ingat po tayo, baka tuklawin tayo ng patalikod. Katulad nitong si Rick Aningap. At sa mga kaibigan natin, that's what friends are for, ay at ito ang ating mamahalin na sa hirap at ginawa mula dulo hanggang mula noon hanggang dulo, magkakaibigan pa rin kayo. Ito yung masarap na maging kaibigan, ang tulad ng kaibigan ng ating Pinuno, si Sir Bong at saka si Sir Tony. So well mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang itong aking reaction. Paumanhin po kung ang pamagat na ito ay nilagay ko po ang ahas na kaibigan. Totoo naman po, diba? So mga ka-business, mga kapapi, paumanhin po. So hanggang dito na lang. Please don't forget to subscribe to Business Official Papa Dils TV and ka-business family, at sa lahat po ng aking mga kasamahang reactor, sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Anime Reactor TV, Mamples Channel, Kalingap Turak Vlog, PLC Katangay Vlog, Inday Okray Vlog, at Kamix Vlog, Analisa Reality Vlog, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, nagsasabing may Allah bless us all. Bira banat lang tayo mga ka-business, ipagtanggol ang dapat ipagtanggol, diba? Wag ipagtanggol ang ahas, diba? Lumagay ka kung saan ka na dapat ilagay. Wag masyadong gahaman sa pera, diba? Ay hindi magandang pangungugali yan.
So, bye-bye po.